Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at tumihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit ng malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon at habang tayo po ay papalapit sa pagtatapos ng kalendaryong pangliturhiya natin, ay patuloy din nawa nating maunawaan at tilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng pangunawa ukol sa mga salita na ibinibigay ng Diyos sa atin para din naman sa atin pong kaligtasan. Balikan natin ang mga salita na iniwan sa atin at ibinigay, at muli nawa ay kahit na medyo nagkakaedad na ang karamihan sa atin sa mga nagsisimba dito, mayroong ma-retain sa utak natin kasi mawawalan ng saysay ang pagsisimba natin araw-araw kung wala tayong naaalala o walang tumitimo sa ating mga isipan ng mga salita ng Diyos. Noong Lunes, pinaalala sa atin, tandaan po natin na mabuti, hindi mawawala kahit kailan ang sanhi ng pagkakasala. Nandyan lang yan. Pero sabi niya, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. May choice naman tayo. Ano ba? Kasamaan o kabutihan ang manggagaling sa atin? Alin dyan? Nung Martes, ang sabi naman ni Kristo, ang sabihin natin pagdating ng panahon, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ito yung talinghaga din na pinasasalamatan ba ang alipin matapos niyang gawin ng lahat? Kasi baka yung minsan yung ugali natin na kaya natin ginagawa ito, kaya tayo nagpapakabuti kasi meron tayong hinihingi. Meron lang reward. Pero yun nga, nawa ay mapanatili natin yung kababaang loob natin na hindi tayo at wala tayong karapatang mag-demand sa Diyos, kundi sikapin lang natin na magawa
at matupad ng naaayon o higit pa sa naaayon, no? Ang ating pong maibigay na paglilingkod. Noong Miyerkules, ang sabi naman matapos po na pakinggan ni Jesus ang sigaw ng 10 ketongin at nang sila ay utusan ni Jesus na pumaroon sa saserdote at magpasuri, sila ay gumaling. Pero ang sabi dito, hindi ba 10 ang gumaling? Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? So, kasunod nga po, no, nung sinabi ng tumupad lamang tayo, kasunod niyan ay huwag naman nating kalimutang magpasalamat sa Diyos. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, tungkol sa tanong na kailan ba itatatag ang paghahari ng Diyos? Ang sagot ni Jesus, ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Kasi ang taong may pananalig o nananalig sa Diyos, mas higit yung pananampalataya kaysa sa takot. At kapag nawawala sa atin yung mga pangamba, yung mga takot, nagkakaroon naman tayo ng kapayapaan, katahimikan, kaya yun yung nararamdaman nating paghahari ng Diyos. Kahapon, ang sabi naman ni Kristo, ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. So hindi dapat sarili lang ang ating iniisip. Hindi lang sarili natin ang ating hinangad na puro yung nakasentro sa atin, no? Kaya handa nating isakripisyo ang iba, kunin ang para sa iba dahil tayo lang. Iniisip lang, gusto kong mabuhay, dapat akong mabuhay. Pero ano ang nagiging kapalit? Paghihirap ng napakaraming tao. Kaya ngayon, ang paalala sa atin ni Jesus, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sa dami ng naranasan ng bansa natin, sa dami ng mga kababayan nating binagyo, nilubog sa baha ang kanilang mga tahanan, pangkabuhayan, nawa ay hindi tayo tumigil sa ating pagdarasal. Ano man ang ating pong pinagdaraanan, ang paalala sa atin, magdasal lang tayo lagi. Sa ngayon, sa sitwasyon natin, halimbawa kahapon, no, natunghayan na naman natin ang mga kakaibang mga usapin sa politika, sa gobyerno, sa lipunan, napakahabang mga palitan ng mga kung ano-anong hindi matumbok, kung anong tanong, anong sagot, paano aalamin, pero ang dasal natin, katarungan. Umahanap tayo ng katarungan at ito yung matagal na din nating ipinagdarasal. Pero minsan kasi, ano ba, may mangyayari ba dito? May mananagot ba dito? No, kung ano-anong pangalan ang lumilitaw mula sa Pangulo hanggang sa pinakamababang pwesto sa gobyerno, sangkot sa nakawan, sangkot sa nakakawalang gana, nakakapanghina, pero maganda nga itong paalala ni Jesus, huwag tayong tumigil sa pagdarasal. Pagdarasal. Kasi kapag ang tao tumigil sa pagdarasal, pinangungunahan na nito at gumagawa na ang tao ng karahasan. Kasi gusto nang ilagay sa kanyang kamay ang kapangyarihan na
tapusin ang mga paghihirap na ito, ang nakawang ito, ang lokohang ito. Pero wag natin, sikapin natin, no? Wag tayong panghinaan ng loob, wag tayong tumigil. Pero sana naman, matuto naman tayo, no? Isang araw, nakita ko habang nagdadrive ako, no? Maraming e-bike, yung mga e-bike, no? Mga inuhuli, napakahabang pila. Sinong humuhuli? Yung mga, mga MTPB ba yan, no? Inuhuli. At sinong hinuhuli? Yung mga e-bike. At sino yung mga nasa e-bike? Yung sinasabi nilang masa o mahihirap sa lipunan. Pero sila din naman ang inaasahan ng mga nasa gobyernong boboto sa kanila. Pero pagkatapos, sila din naman ang pinakakawawa. Yung sabi ko, magkano pag tinubos ang e-bike? Bili mo, kaya minsan, no, katigasan ng ulo, lumalabag na, no, sa mga kalye, kasi gustong kumita, gustong mabuhay. Ngayon, mamomblema, paano nila tutubusin yung mga e-bike nila. Di ba? Talagang katarungan. Sumisigaw tayo ng katarungan. Pero sabi nga, no, hindi ipagkakait ng Diyos ang dumadalangin sa Kanya araw-gabi. Amen.